Hi guys, magandang araw po. Ito naman pong kaibigan ni si Jake. So sa video na ito guys, pag-usapan po natin paano mag-apply ng tourist visa dito po sa Australia. Last Friday po dumating po kami dito sa Melbourne, Victoria, Melbourne, sa sister-in-law ko. Bakasyon kami. So this will be my first time na pumunta dito sa Australia. So gusto ko lang po ibahagi ang aking unforgettable experience, no? Kasi hindi naman lahat tayo mapabigyan ng pagkakataon sa buhay na makapagpunta sa first world country tulad ng Australia. So before tayo guys pumunta dyan, magpapasalamat po ako sa inyo personally sa inyong suporta sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay guys, no? So paano ba na ako nag-apply ng asawa ko na si Jonali ng tourist visa sa Australia. Actually guys, no, taga Bacolod po ako, Negros Occidental sa Visayas. I am a pure Ilonggo, no? So pasensya na kayo kung hindi ako masyado magaling mag-Tagalog, but I will try my best para at least madaling nyo pong maintindihan. Okay, so number 1 po, kung mag-apply po kayo ng tourist visa sa Australia, paki-search nyo lang po, visit po kayo sa website ng Australia, no? Embassy dito sa Pilipinas. Okay? So, ano ba ang mga requirements para ma-qualify kayo sa tourist visa? Okay, application. Now, at first po, medyo marami din akong doubts sa sarili ko at ang asawa ko, baka ma-deny kami, no? Kasi hindi pa kami nakapunta ng first world country, no? Nakapunta na ako ng ibang bansa, Hong Kong at Taiwan for vacation before. Pero sa Australia, ibang usapan po ito kasi ang dalawang country na pinuntahan ko, ang Hong Kong at Taiwan, wala naman yung visa, no? So diretso ka lang, okay ka na, solve ka na, wala ka ng problema. Ito po, dito po sa Australia, ibang usapan to kasi they required visa, no, for Filipinos. Ang tanggapin natin guys, no, gusto natin at hindi, ang ating visa being a Filipino citizen sa ibang bansa, especially first world, napakahina po ng kanyang ranking, no? Pwede lang tayo makapunta sa mga nation na visa free. So kung pupunta tayo ng Australia, Canada, Europe, USA at iba pa, United Kingdom or Japan, even in South Korea for example, nire-require tayo guys ng visa, no? Wala na tayong magawa dyan kasi ganun talaga dito sa Pilipinas, no? So anong dapat natin gawin, no? Well, una-una po, dapat po mag-ipon po tayo ng pera po. Yun, isang requirement yun dito pupunta sa Australia, no? So balik muna tayo, medyo nawala ako, sorry. Visit kayo ng website ng Australian Embassy, no? Search nyo lang sa Google, okay? Pag visit nyo, may fill upan kayo doon, no? So within their website. Maraming information, personal information, at saka mag-upload kayo ng mga PDF files ng inyong records, no? Anong mga records na kailangan? Sa alam ko lang, hiningi sa amin is certificate of employment. I'm working in a government for almost 6 years now, permanent employee. Payslip, salary, sweldo nyo, hinahanap talaga. So humingi ako ng certification sa office, no? And then ano ba ang purpose mo nang pupunta sa Australia? Dapat wag nyong ilagay maghanap kayo ng trabaho kasi tourist ang ina-applyan nyo, no? Kasi kung trabaho, madi-deny kayo kasi may mga laws, no, dito sa Australia na hindi ka pwede makapag-apply ng trabaho kung tourist ka, no? Hindi talaga or magtrabaho, no? Hindi, bawal, no? So dapat nandito ka, may employer, etc., no? Blah blah blah. Okay? Ano pa bang requirement ng
passport, no? Kailangan mo ang passport mo updated siya. Ang passport mo. At saka financial capacity, no? Importante din yun. Bank statement at least 250,000. In my case, I will not give the exact figure to give you some idea lang po. Hindi ako dyan nahihirapan kasi may pera po ako, no, sa isang bangko worth millions of pesos. Ibang usapan naman natin, pag-usapan natin paano tayo mag-earn ng first million, no? Hindi naman siya mahirap actually. Ano pa ba? Certificate of employment. Kasi may intention na bumalik talaga ako eh. Ano pa? Yun lang eh. Nag-apply ako. Yun lang, I think, ang mga kailangan. At saka humingi ako ng letter sa sister-in-law ko dito. At saka, yun lang. And then biometrics sa Cebu or Manila. Yun ang mga requirements. And then after 3 days, na-approve ang visa. Yun lang po. Actually, akala ko hindi ma-approve pero na-approve. Yun lang po. Pero importante lang papers nyo, hindi fake, no? Kasi kung fake ang papers mo, naku, madidisgrasya kayo, no? So, ganun talaga. Yun lang po, guys, no? And then, magbayad pala kayo ng visa application nyo. 8,000 yata per person. Ang biometrics sa Cebu, around 400 pesos, no? Sa Cebu kami kumuha ng fingerprint, no? Fingerprint, retina. Yun lang po guys, sa mga requirements mag-apply ng visa, no? Ang visa pala is sa amin, tourist, 1 year, no? Maximum month na makastay ka dito is 3 months. But doon, nalagay sa visa, you're not allowed to work. Bawal. Illegal yun. Bawal. Yun lang po guys, no? So sana may nakuha po kayo sa mga next video natin. Usapan naman natin ang experience ko sa weather dito, no? Kasi medyo maginaw din dito sa Australia. Medyo mainit din minsan. Depende sa kung anong season, no? So yun lang po guys, no? So thank you, no, sa panonood nyo sa video na ito, no? So tulog pang mga kasama ko dito sa bahay. May dumating pala ang brother-in-law ko. Doon bumalik sa kanyang office. So thank you so much, no, for listening. Paki-like lang po and subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys. Bye bye. Love you all.